na to. Pinupukpok niya. Okay, parang nakakain ako dati nito. Sige, sabi ni Steve, huwag na daw kainin yung black part dahil parang yun daw yung niya. Nandito tayo sa Carbon Public Market Cebu para maghanap ng mga pinakamurang Cebuano street food. 22 na. Dalawa 20 at 35, dalawa rin. Dalawa na rin. Kakain tayo ng mga mura. Oh, this beauty pare. Ang ganda. Sobrang colorful. Kakaiba. Mga nakakain mo naman sa bahay dahil mga parang instant na pagkain lang dito eh. Pero iba lang din yung sarap pag kinakain mo sa kanto. Overloaded, sulit, at nakakabusog na Cebuano street food. Hindi ko akalain nakakain nung putumaya dito sa Cebu. Mga paps, this is Carbon Market Super Cheap Street Food Tour. Kinakabahan ako pero sige ulit, isa pa. Ready ka na ba? Tour! Ngayong gabi ay nandito tayo sa historical Carbon Market. Built in 1909, this huge public market caters all the needs of the locals. Mula sa damit, laruan, appliances, at syempre, pagkain. Parang may ahambing ko to sa Divisoria na less chaotic and well-developed. Sabi na, pero buhay na buhay pa rin ang Carbon Market. Hindi magkamayaw sa dami ng tao. At mas maraming tao, isa lang ibig sabihin yan. Mas maraming tao, ay mas marami tayong pagkain na pwede matagpuan. At balita ko ha, hindi aray ang mga bulsa natin. Pare, maayong gabi, nandito pa rin tayo sa Cebu. Nandito sa Barangay Ermita, dito sa Carbon Market. Paps, maniwala ka, pag umaga, basically public market siya. Pwede ka mamili ng mga gulay, prutas, karne at marami pang iba. Pero pagdating ng gabi, pwede ka pa rin mamalengke. Pero medyo may addition na dahil maraming street food stalls na nagbubukas. Pero Paps, balita ko rin, itong Carbon Market ay nagsiserve ng mga murang street food ng mga Cebuano. Anyway, pare, medyo gutom na ako. Simulan natin super cheap street food tour dito sa Cebu. Ano hinihintay natin? Tura! Okay, unang super cheap street food natin dito sa Carbon Market. Meron tayo ditong tempura, 20 pesos lang. Pops, ito na yun, makikita mo. So, itsura niya, tempura, yan yung parang version ng fishball dito sa Cebu. At sa Visayas actually, lagyan natin ng spicy sauce. Lagyan natin ng konting suka. Pwede ka maglagay ng seaweed o guso. Diba? Unlimited din to. Sobrang colorful niya na. Marami na ako natikman na tempura sa Visayas, Mindanao. Pero first time ko makakita ng tempura na may libreng seaweed. Ayan, so itong kagat na to may seaweed, tsaka tempura, tas yung sauce. Kakaiba. Kakaiba ha. There's a little hint of fishy taste, of fishy aroma. Malutong, medyo chewy siya. Spicy sauce, hindi siya spicy, more on sweet sauce lang. Yung vinegar nagpapatulong din, extra acidity. And then, ibang klase, yung ginagawa ng seaweed. Extra alat, nagbibigay ng extra dagat flavor. And then, in terms of texture, nagbibigay siya ng parang extra jelly-like structure, parang ganun. Nung kakaiba pare, tempura na may seaweed. Dito lang yan sa Cebu. Sa pangagat. 20 pesos Paps, wala mareklamo. Pansin ko nga dito yung mga tempura nila, mga giant. So, kailangan niya pang gubit-gubitin para lang manguya mo. Anyway, unang street food pa lang dito sa Carbon, hanap tayo next food trip. Okay, next super cheap street food natin dito sa Cebu. Panigurado magtataas yung kilay nyo, Paps. Di naman Cebuano street food yan. Pero, dahil nandito ka sa Cebu, kahit Japanese food, pwede mo tawagin Cebuano street food dahil nasa Cebu ka. Anyway, ate, anong meron tayo dito? Meron mga crab sticks, shrimp, mga bake. Oo, ang dami. Ibang klase dito, sir. Wow, ate, pero ang pinakamahiwaga dyan, balita ko, magkano to? Tag 35 lang to at 20. 20 pesos? Yes. Tapos sabi mo, medyo may promo ka ngayon dahil gabi na. Oh, meron. 22 na. Dalawa 20 at 35, dalawa rin. Dalawa na rin. Buy one, take one na pare, medyo swerte tayo. Madam, anong masasuggest mo na kailangan ko orderin? Sige, ano ba to? Tempura. Crab stick. Ay, crab stick pala, sorry. Crab stick, so duwa na yan. Beef, sige, order din ako beef. So, yan, 35 na yan, oh. Shrimp. Shrimp. O, sige, shrimp. Makakaraos tayo. May kimchi, may seagrass, may chicken claw. Ano tong black na to? Ito, seaweed. O, sige, try natin to seaweed. Ito, mga kimbap yan, sir. Kimbap. O, sige, try ko na rin. Uy, may sauce pa. Sige, pwede natin lagyan. Ano to? Yung toyo. May wasabi na to. May wasabi na infused na. Ito ate, magkano lang lahat to? 130. 130 pesos pare. Sushi platter na. Ang dami ko na nakita. Sobrang makulay. Mas makulay pa to sa buhay ko nung college ako. Anyway ate, daghang salamat. Tikiman time na. Okay, thank you. Happy. Thank you.
Okay, Pops, tikman na natin tong super cheap, affordable sushi dito sa Cebu, ibang klase. Punta muna tayo dito sa ating beef. I mean, kanin natin, sushi lang din madikit. And then yung karne, para siyang sweet gyudon na parang ganun yung flavor. Tapos basically, may kiko man siya na may konting wasabi. Tikman natin tong parang tempura nila. Parang pumapatak mga 16-17 pesos lang to. 17 pesos sushi. Na naman reklamo, parang kumakain na rin ng tempura. Next natin, tikman natin itong makulay na to. Ano ba itong violet na to? Ito hindi na sushi, kimbap na to. Durog na. At medyo nadurog siya. Kung lasa ng kimbap, ganun lang din. May cucumber siya, may carrots din siya, may konting, parang small chunk ng karne. Tikman tayo ng last two. Tikman kong alin kaya? Siguro itong chicken floss. Tikman natin. Oh, nice. Oh, so far, parang yung pinaka-bet ko. Yung chicken floss niya parang tapa na. Sobrang dehydrated. Hindi may konting tamis siya. And basically, parang floss lang din talaga siya natutunaw sa bibig mo. Last natin, tikman natin yung kimchi. Nadurog na. Kimchi na nilagay sa kanin. Wala mareklam. To be fair, basically sushi lang siya eh. Pero maganda din. Daming pagpilian, daming flavor, sobrang makulay sa mata. Pero higit sa lahat, 20 pesos, wala ka na marereklamo. Pasok na pasok to sa super cheap street food natin. Akalain mo, sa Cebu ka pa makakahanap ng Kanto-style sushi. Anyway, nagsisimula pa lang gabi. Hanap tayo ng next super cheap street food. Okay, next food trip natin. Super cheap na naman. May mga seafood tayo dito sa Kanto, dito sa Carbon. Meron tayo dito tinatawag na saang. Saang? So para siyang spider shell. And then dito naman 5 piso lang yung tinatawag na kuya? Bagungon. Bagungon. So, para siyang suso. Maliliit na suso. Sige, punta tayo sa maliliit muna natin. So, paano kuha lang? Kuha ka lang 5 piso lang isa. Dahil maliit. Blue-green. Kuya, bakit kulay blue-green siya? Yan ang green. Yan ang color niya. Natural. Yung tunay. Okay. So, ito yung tunay na kulay niya. Pare, ang cute to. Kala mo kinuloran. Blue-green. Dip natin sa suka na maraming sibuyas at sili. Look at this beauty, pare. Ang ganda. Sobrang colorful. Ang sarap. Nice. Parang kumakain ka ng tidbits ng squid. Vinegar. Ang sarap, pare. Ang daming sibuyas. Ang hangnong sili nandun. And then, parang ako kumakain ng maliliit na suso. Alam mo, parang dadalawa pa ako. Ay, masarap dito yung sibuyas eh. Kung sa kaya po, dried puset yung nilalagay sa suka na may sibuyas. Dito naman, iba-ibang mga suso na maliliit. Appetizer pa lang yan. Meron tayo ditong saang. Kuya, order ako isa. Paano? Okay, kumuha si kuya ng isang spider shell. May hawak ako siyang martilyo. Kuya, ginamit mo ba sa pag-ayos ng bahay kanina yan? Ay, hindi. Dito lang yan. Para spider shell. Sige. And then, boom! Pinupukpok niya na parang may galit siya sa spider shell. Yan, iniisip niya. Nice. Okay, yun yung pinakalaman. Makikita mo. And then, kumukuha siya ng transparent plastic. So, kinuha niya na yung pinakakarne. Uy, nice. Grabe. Ang laki pala ng karne yan. Look at that. Okay, parang nakakain ako dati nito. Parang siyang snail. Uy, it reminds me of nature's spring vinegar. Okay, tapos na. Thank you so much, kuya. Nakakain ng snail. Sige, sabi ni Steve, huwag na daw kainin yung black part dahil parang yun daw yung poop niya. Tama ba? Tama. Sige, cheers. Just a solidified na klase ng karne. Extremely hard, chewy, madulas-dulas sa labas. Pero yung lasa niya, lasang dagat lang din eh. May alat, may konting tamis. Diba tapos kumuya, doon siya kalaki. Nagigets ko, bakit ang daming parokyanin ni kuya. Mula kanina, kumakain ito, halos paubos na nga eh. Spider shell pare, hindi ko siya in-expect na sa listahan ko siya ngayong araw. Pero hindi ko nagsisisi na tikman ko to. Panalo pare, lami kaayo. Anyway, hanap tayo next food trip. Okay pare, ito yung special halo-halo dito sa Carbon. Kumukuha ng generous layer of ube halaya habang may nagda-drums doon sa gilid. And so ang gagawin, okay, ini-spread siya sa gilid.
Okay, pinapalibot siya yung ube halaya sa gilid natin. Okay, so meron tayo ditong saging. Saging goes in, then red gulaman goes in, like green gulaman goes in. Ano to kuya? Nata? Buko. Buko meat. Buko meat goes in. Corn goes in, pare. And then dito, asukal, pare. Isang spoonful ng asukal. Yellow, maraming yellow, shave ice. Okay, ang cute. Kondensada. Pero meron silang measurement at nakalagay sa panglagay ng juice. Okay, 1 generous cup of kondensada. Evaporada ba ito? Kondensada? Evaporada. Sorry, evaporada pala ang gamit. Mix. Peanuts? Peanuts. Kakaiba. So, another green jelly goes in. Nata. Red gulaman goes in. Then pare, grabe. Kuya, isang boyan lalagay mo. Isang bloke ng leche flan on the top, pare. Hindi pa tapos. Meron pa tayo ditong cereals. This is insane. Kala ko lalagay mo pa ng karne. Sobrang... Okay pare, tumatagaktak ang pawis ko dito sa Carbon Market dito sa Cebu, pero hindi tayo magpapatinag. Meron tayong pampalamig. Literal, meron tayong halo-halo. Pero Pops, overloaded. 70 freaking pesos. Tapos may tunog ng Pasko. Panagado magtataka kayo. Pops, February na. Naka-upload to February. Pero bakit may tunog ng Pasko? Dahil sinushoot ko to, Pasko din. Pero, sige, tignan natin to. Buklatin natin. Ang bubungad sa'yo is yung bloke ng parang hockey pack ng leche flan. Hindi lang siya isang spoon, isang maliit na circle siya. Pare, 70 pesos. Alam mo ang gawin ko, tikman mo natin yung leche flan. Milky, so dense, sweet, parang caramel na. Pero halo-haloin na natin to. Ayon sa napunod ko, ganito ang paghalo ng halo-halo. Taka sa ilalim, and then alugin mo lang ng konti. Pinakalo-halo mo hanggang umangat yung mga ingredients. Gusto kong magsama-sama yung jellies, yung saba, yung ube, yung leche flan matunaw. Kuha tayo dito. Oh nice, may ube, may nyog. Cheers! Oo, perfect bite. Lahat ng textures nandun, lahat ng lasa nandun. Sobrang lambot na gulaman. Yung creamy na leche flan, yung ube halaya talaga. Wow, ibang klase. Parang sa India ngayon. Ganun yung vibes dito. Yung nyog nandun, yung mais, yung iba't ibang klase ng gulaman. Nata de coco nandun. And then the super milky, sweet, creamy na gatas. Saan na po 70 pesos mo? Yung gantong halo-halo, sa mall, mga 150 na to o 200 na to. Alam mo, nagigets ko eh. Mura siya pero hindi tinipid sa ingredients. Sobrang sulit pare. Isa pa. Sagat ko na yun. Pinatik ko na akong peanuts tsaka ano, saba. Bawal mo siyang tawagin boring dahil ang dami yung ganap. And just for 70 freaking pesos pare. Ang sarap. Isa pa. Wala ko na i-wrap up to. Dahil marinig nyo naman yung mga dramas. Anyway, higop tayo ng halo-halo. Tatayo ako yung buhay ng ipis namin sa bahay. Pero, kidding aside pare, isa must try, ang sarap. Order ako ng fried rice. Magkano to kuya? 15 15. pesos. Dine in ako kuya. Dine in. Okay, so the fried rice goes in 15 freaking pesos din. Pwede kang mamili ng ulam mo dito. Okay, magkano yung mga ulam mo kuya? Sige, bigyan mo ako ng ham. 20. 20. Bigyan mo ako ng longganisa rin. 15. 15. Bigyan mo ako ng stuffed egg. Tapos, chorizo. Hindi, may itlog na ako eh. Uy, may bagong refill. May bagong refill din ng ham. Ano, magkakaiba? Magkaiba yan. O sige, isa rin yan. Okay, isa rin. Ay, ano, magkaiba? O sige, pwede na. Magkano? Shetoki? 115. 115. Mura lang, 115. Pare, ito na yung overloaded na rice meal natin. Meron tayo dito overloaded 115 pesos na iba't ibang processed food na may 15 pesos na fried rice. So may parang salami tayo dito, may beef loaf. Hindi ko alam kung meatloaf din ata to, stuffed egg, chorizo, tsaka longganisa. Sige, tikman muna natin tong parang salami. Parang may mga web ng scrambled egg sa labas. May katamisan siya ng konti. Tapos ang baon ko ng preschool. Tikman natin yung fried rice. Wow. Masarap yung fried rice.
Oh, nice. Soft, moist. Medyo garlicky din siya. Tabulin natin ang longganisa. Just a small sausage, pero puno-puno ng sweet flavor. Medyo ma-pepper din siya. Kain natin tong maling. Kung nasa ng maling, ganun lang din. Problema dito, sobrang init. Alam mo, may mali akong ginagawa. Naglalagay pala ng ketchup sa gilid. Diplog natin dito sa ketchup. Ito yun yung maling. Nasa maling din siya. Alam mo, maganda lang dito. Mga nakakain mo naman sa bahay dahil mga parang instant na pagkain lang dito eh. Pero iba lang din yung sarap pag kinakain mo sa kanto. Let's go sa stuffed egg natin. Dito sa ketchup. Isipin mo yung itlog, nilagyan ng giniling sa loob. And then labas may konting crispiness na rin siya. Ang sarap nun. Ang sarap stuffed egg nila dito. Isa pa, ketchup natin, typical Filipino sweet ketchup. Last but not the least, meron tayo yung chorizo. Murang pagkain. Actually ito, mahal na to. 115 pesos. Meron dami kong ulam. Pero as low as 20 pesos, isang kanin, isang ulam, solve na solve ka na. 30 pesos, siguro 50 pesos, busog ka na. Tama ba, Steve? 50 pesos, busog ka na. Mahilig ka mag-food trip. Try mo dumaan dito ng gabi dito sa Carbon Market. Okay, so basically, kagandahan dito sa Carbon. Kasi dito yung bagsakan ng mga spices, mga vegetables, kahit ano. So, sobrang daming talagang tao pumupunta dito. Kaya, marami ding mga street food, mga kainan. Okay, may puto maya tayo dito, pare. Kita mo, sticky rice. Nilalagay sa cone shape na dahon ng saging. Ang bilis ng kamay ni Kuya. Ang batak na batak ka, Kuya. Ay, hindi lima! Ay, lagom-lagom! Ay, puti-puti! Boss! Ano, boss? Ali, maputo mo! Ay, hindi lima, 20! Kaibigan, magandang gabi. Narito tayo sa isang tindahan na nagbebenta ng puto maya at sikwate. Sikwate ba to? Oh, sikwate. Parang sa Cagayan de Oro lang, pero Paps, pagkakaiba. Sa CDO, umaga yun. Usually breakfast siya. Pero dito, Paps, alas 7 ng gabi, buhay na buhay sila Kuya. Tuloy-tuloy ang pag-a-assemble ng puto maya. Eh, maririnig mo. Music to my ear. Sige, tikman natin to. Ito yung puto maya natin. So, pwede ka mamili. Pwede ka mamili kung puti o purple. So, ito is purple rice. And then sabi nila, uy, okay. So, dalawang klase ng brown sugar pwede mong pagpilian. Merong normal brown sugar. Merong muscovado sugar. Dito ako sa muscovado dahil mas healthy daw siya ayon sa science. Lagyan natin. And then, kuha tayo. Uy, nice. Sobrang sticky nga niya. Okay, tikman natin. Ang init pa. Ang sarap, pare. Ibang klase. Oh, nice. Yung pinakaputo maya niya. I mean, sticky, malambot, pero may konting tamis na rin siya. May fragrance siya galing sa dahon ng saging. And then the muscovado sugar, it brings an earthy, dark, sweet flavor. Ang sarap. Isa pa. Hindi ko kakain na. Hindi ko akalain na kakain ng puto maya dito sa Cebu. Kaya pala maramihan yung order dito kasi bitin ka sa isa. Gawin ko, kuha pa ako extra. This time, sasabay ako ng sikwate. Sikwate natin, just hot, fresh, peanutty, fruity, ultra chocolatey flavor. Alam pagkakaiba ng sikwate nila sa mga natikman ko sa Dumaguete tsaka sa Cagayan de Oro? Ito sobrang nipis, sobrang watery niya. Yun medyo makapal eh. Siguro dahil may gatas yun. Ito purong kokowa lang din talaga. Feel ko kakao lang tsaka tubig. Ang sarap nito. Oh, nice. Oh, parang tubig tsaka kakao lang. Pero dito mas nahihiwaga. Ano pwede mong gawin? Didip ko yung pinaka puto natin dito. Okay, sa pangagat, deposit tayo sa next food trip. Okay pare, next meron tayo ditong siomai sa tisa style. So may Japanese siomai, may siomai with egg, pork siomai. Okay, lalagyan ng extra vibrant chili sauce sa taas ang ating Japanese siomai. Next food trip natin, paboritong street food din ng mga Cebuano, street style siomai. So roughly naglalaro lang siya sa 8 pesos tsaka 10 piso isa. Murang-mura na syempre, kailangan mo partner ng puso. Lagyan natin ng soy sauce.
Calamansi, extra acidity. Tikman natin to. Cheers! Yun yung regular pork siomai. Yung sarap. Panalo yung chili garlic. Ang sarap manghang. Alat-alat siya. At the same time, may konting tamis. Oh, panalo. Yung siomai natin, yung wrapper niya, hindi gummy. Sobrang lambot. Okay, punta tayo sa puso natin. Kuha tayo dito konti. Tapos sabayan natin ng Japanese siomai. Look at this, pare. All of the chili garlic. Cheers! Just extra flavorful. Alam mo, iba lang talaga yung Kanto style siomai dito sa Cebu eh. May distinct flavor siya. May distinct texture siya. Sobrang meaty. Makita mo halos mauubos na, masosold out na yung pinakatangke, no? Pinakalalagyan nila ng siomai dahil mabilis sila yung turnover niyan. Anyway, Paps, isa pang agat, then po sila sa next food trip. Okay pare, nagkakagulo na bagong luto, bagong hango, yung crispy fried chicken natin dito sa Cebu. Yung mga tao kanya-kanyang kuha ng piping hot at nakakapaso ng fried chicken. Namimili na sila kung thigh, wings, legs, o kahit ano pang parte. Namimili na sila. Last food trip pare, Kanto style fried chicken. Hanggang dito pare, umabot yung Kanto style fried chicken. Steve! Sinama ko na Steve dahil kulang na ako ng social battery. Steve, nasaan tayo ngayon? Okay, so nasa Carbon Market pa rin. Oh, nandito pa rin tayo. Okay, so dito tayo sa super jam-pack. Oo. Pinipilahan, pinupuntahan na fried chicken. Nice. Habang pinapalamig natin yung fried chicken natin, mag-ngoyong muna tayo. Of course. Steve, again, para sa viewers natin, ano nga bang ngoyong? So, ngoyong is yung stuff na yung laman niya sa loob, para siyang lumpia na coated with na siya, lumpia wrapper and breaded na. Natin ang laman ng loob, basically gulay. Oh, ito parang bamboo shoots ba to? Ano ba to? Ubod. Ubod, yan yung ubod. Okay. Yan yung sweet sauce niya, Sige, sweet and spicy. Lagyan ko ng sweet spicy sauce. Ayun. Okay, cheers pare! Cheers! Parang lumpia lang yung wrapper eh. Super crispy outside, pero ulitin ko sa'yo pare, feel ko alam mo na, not super fan of ngoyong. Sorry Cebuanos, I love you. I'm not super fan of ngoyong, but I really get the texture. Parang kumakain ng nyug eh. The sauce, sweet, hindi nga spicy, more on tamis lang. Pero I mean, I get the hype. Mabilisan lang kasi ito eh, maliit lang, tapos dire-diretso, pag gutom ka na, perfect na perfect. Okay, ito na yung moment of truth. Ayun. Delikadong fried chicken ng init niya pare. Kakaahon lang kasi. Kakaahon lang talaga. Kagandahan dito, unlimited gravy. Unlimited gravy? Totoo ba yan? Oo. Nice. Sige, tikman mo natin yung manok mismo kung malasa. Lasa? Lasa? Lasa. Ultra crunchy. Kung anong gusto mo sa manok, yung juices lumalabas sa sobrang init. Malutong yung balat. Malambot yung karne. Malasa. Saktong-sakto pagkaluto. Oo, hindi sobrang alat. Paliguan mo ng gravy. Ikaw muna. Okay. Paliguan natin ng gravy. So, papaliguan ko sa'yo para maging magbango. Ayun. Kinakabahan ako pero sige ulit. Isa pa. Wow. Parang siyang chicken bake. Pero sulit. Sulit yung paso. Siyempre, malinamnam. Malinamnam. Diba? Para tong luto ng tita ko tuwing Christmas na fried chicken. Sarap! Oo. Pare, dahil lang. Dahil paalala ko, baka di ka nakasubscribe ha? Nanonood ngayon. Patapos na tong video, di ka pa nakasubscribe. So, dapat. Malaki percentage ang hindi nakasubscribe pero nanonood. Kaya subscribe ka na. What a way to end our food trip. Ibang klase Carbon Markets. Hindi na siya super cheap street food tour pero super delicious street food tour. Steve, maraming salamat. Cheers. Welcome. Uy, galing. Dapat may manok na lalabas. Gusto ko magpasalamat sa sponsor ng video na to, ang Cebu Quincentennial Hotel at Restaurante Trinidad. Malinis, malaki at maganda ang kwarto. Isa to sa mga bago pero dinadayo na hotel dito sa Cebu. At sa ground floor nito, ang Restaurante Trinidad ay isa sa mga sikat na restaurants dito sa Cebu na nagbebenta ng iba't ibang authentic Spanish food. Talaga namang relaxing ang stay mo at sa same time, mabubusog ka na masasarap na putahe. Kaya Pops, kung gusto mo ng affordable, magandang location at relaxing na hotel, may sasuggest ko ang Cebu Quincentennial Hotel. Anyway, back to the video.
Okay, dito nagtatapos sa ating super cheap street food tour dito sa Cebu, dito sa Carbon Public Market. Pops, ibang klase yung feeling. I mean, ang ingay, yung gulo, yung dami ng tao. Pero on the other hand, yung dami ng street food nakakatawa din, nakakataba ng puso. Nakakataba siya ng puso figuratively at the same time, literally, dahil ang daming matadamang pagkain nun. Pero wala tayong paki, minsan-minsan lang naman. Ang total na ginastos natin ay 620 pesos lang lahat yung halo-halo, fried chicken, siomai, iba't ibang ulam, Pops. Kung papadayo ka ng Cebu, dumaan kayo dito sa Carbon Public Market, panigurado mabubusog kayo at hindi mabigat sa bulsa. Maraming salamat kay Princess, maraming salamat kay Hydro Food Trip, maraming salamat sa panonood si Chewy. Dito sa Cebu nagsabi, stay safe, good night and goodbye, hinabol yung kotse, bang! Ayan o, parating na sila. Boom. Halika na, mga ka...